Alright, so we're live. So good afternoon po ulit. So welcome sa ating Bible study. So papatuloy po tayo sa Matthew chapter 1 verse 9 sa story po ni Hezekias. So kahapon hindi natin natapos yung Second Chronicles chapter 29. So let's go. Punta tayo sa Second Chronicles chapter 29. Verse 16. Kahapon nag-end tayo sa verse 15. So, share ko lang po yung screen. Ayan. So, verse 16 tayo magsisimula. Okay. So, Second Chronicles chapter 29, verse 16. So, short review po sa verse 15 kahapon. Ito yung huli nating pinag-usapan, no? Yung sumunod sila ayon sa utos ng hari. So, kailangan talaga, no, na merong isang, kumbaga, during this time, no, yung hari talaga din yung parang makita natin na kapag hindi sumusunod yung hari, malaki talaga yung chance na yung mga, ano din, yung mga sakop ng kaharian or yung mga Israelita din, hindi rin sila sumusunod. So, pero meron ding time na okay naman yung hari, kaya lang yung mga tao hindi rin talaga sumusunod. Alright? So, iwasan lang po natin yung pag-iisip na ito ay dahil sa hari. Well, in some factors, yes. Pero personal na decision talaga yan. No? And dito may kita natin na yung reformation na ginawa. So kahapon, na-highlight po natin yung word na reformation, pagbabalik, no? So itong sinasabi po dito na sa pamagitan ng salita ng Panginoon, so ito po ay patungkol sa naisulat na po talaga. Kumbaga, revealed word of God, no? So again, wala pa po yung Bible na 66 books during this time, pero nandun na po yung Torah, yung first 5 books, no, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So actually yung Leviticus, simula Leviticus, Numbers, and Deuteronomy talks about the law, no, yung mga kautusan, no, doon puro. Kaya kung babasahin niyo po yung simula ng Leviticus, mapapansin niyo po doon halos lahat na nakasulat doon about po sa law. Okay? So, yun, ginawa nila yung reformation ayon po sa salita ng Panginoon. And the same thing na nangyari po, parang napag-usapan namin to kagabi, yung kung kilala niyo po si Martin Luther, magjo-joke sana ako pero hindi ko na tinuloy. Martin Luther. Okay. Hindi tatawa si Yana eh. Okay, anyway, Martin Luther. So, kung naririnig niyo na po ba yung pangalan ni Martin Luther? Naririnig naman po, no? Okay, naririnig naman po ng bawat isa. Pero, ayun, maganda rin po na ano natin din yung life, no, ni Martin Luther. Kasi, siya po yung parang nag-start, no, sa Reformation. Kasi dati nga po ang malawakang pinapractice na relihiyon dati is Roman Catholicism, and napansin lang din, hinayagan din talaga siya ng Panginoon kasi nabasa niya sa salita na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang, pero bakit sa Roman Katoliko at Romano Katoliko tinuturo yung ganito ganyan. So doon nagsimula, no? Sa salita po nagsimula ang lahat.
So, the same way sa atin din po, everyday, araw-araw po, no, dumadaan tayo sa reformation, no, yung pagbabalik, no, pagbabalik ng ating mga pag-iisip, mga ginagawa natin ayon po sa salita ng Panginoon. So, kumusta naman po kayo? So, I think nakaraang araw, no, nagkaroon tayo ng election. So, isang araw lang pagitan nun mula nung linggo. So, ayun, yun, siguro yun ang tanong natin sa bawat isa. Kumusta po tayo, no? And lagi po nating tandaan, yun nga, yung paano ko ba ito i-share? So para lang po siguro baka meron po sa atin ang parang nanghihina or meron sa atin yung pinanghihinaan ng loob or meron sa atin yung nadapa or nadadapa. Share ko lang yung yung kanta, yung kanta no. Hindi Bible verse, kanta po. Alright, so yung kanta po no na minayday ko lang din kasi maganda yung niya. Magandang reminder yun sa bawat isa no na yung lyrics po na inano ko doon is for my love. Ano yan? For my love. Ano yan? Is often cold. Okay, wait lang po no para lang maano nyo. Ayan. For my love is often cold. Okay? So, anong ibig sabihin po nun? Ano talaga, no, yung natin kay Lord, sometimes or many times, nag-fail talaga siya. Okay? I mean, there are times na, kumbaga, bigla na lang, ewan ko po sa inyo, pero sa akin, sa experience ko po, no, I will be brutally honest sa bawat isa. May mga time na bigla akong nawawalan ng lakas ng loob, bigla nawawalan ng gana, bigla nawawalan ng yung mga ganun ba yung pakiramdam ng laman, okay? Hindi nyo po alam no, nagba-Bible study tayo, nakita nyo ko pero deep inside no, may mga times na parang nanghihina ba na yung mga ganung bagay. May mga times na hindi ko kumbaga parang inisip ko sa sarili ko, parang hindi talaga ako karapat-dapat. Well, hindi naman talaga ako karapat-dapat. Okay? So, may mga times na ganun. Pero yon it's a reminder yung kantang yon. Yes, no, yung love natin for God. Sometimes, it is often, halos, parang ganun, no? Parang halos lagi, nag-grow cold siya or nag-fail siya. Kaya nga, ang ganda nung next line nun eh. He must. Hindi he will eh. Di ba? Napansin niyo yung title niyon, he will. Pero nung part na yon, he must hold me fast. Okay? Bakit po? Kumbaga, kasi tayo, we often talaga, no, yung open our hands, drop our hands, pero siya, ang Panginoon lang talaga yung may kakayanan na magpanatili sa bawat isa. Okay? So paulit-ulit na natin to na di-discuss. So we praise God kasi grace lang talaga ni Lord ang lahat. So gusto ko lang din yun i-share sa bawat isa kasi baka meron pong sa atin no, ganun ang nararamdaman for now. So mapalad ka kasi nakikita mo talaga yung kakulangan. We are really poor. No? Poor talaga tayo. Blessed are the poor in spirit, 'di ba? So, we acknowledge. Ayun. So, ayun lang. So, sa pamagitan talaga ng salita ng Panginoon. So, babalik at babalik tayo. Wala tayong ibang gagawin, wala tayong ibang way. Ang salita lang talaga ng Panginoon. So, whenever you feel cold, whenever you feel discouraged or nanghihina ka, so there's no other way, there's no other person na kailangan mong lapitan but yung salita lang talaga ng Panginoon.
Kasi if gagawin natin yung ibang bagay, di ba? So, minsan, no, ano pa tayo, yung parang magpapasenti-senti pa tayo, yung mga ganun ba, no? Or maghahanap tayo ng ibang tao na makakapalagayan natin para ma-comfort daw tayo. Well, lagi po nating tandaan, hindi talaga yun ang daan, no? But ang salita lang talaga ng Panginoon. So, let's go back to the word of God. Okay? So, yun po yung review natin, no? Ay, sige, Dad. Sige, Dad. May share lang ako. Timing din yung sinabi mo eh. Kasi sa totoo lang talagang parang nawalan ako ng gana sa nangyari. Na sa tingin ko naman, ano man eh, natural kasi sa akin yung mga ganong action. Na yun pala meron palang nakaka-misinterpret ng action ko. Kaya iniisip ko, anong gagawin ko sa sunod? Seryoso na. Yun, kaya hindi ako nag nung last week kasi nga doon medyo sabi ko, bakit ganun? Saan ako mali? Kumbaga, yung natural ko yun yung natural ko. Na may dalang tawa, pero hindi nangangahulugan na inaano ko yung tao. Di ba? Kaya lang iniisip ko, dapat hindi tayo panghinaan kasi napakaliit lang din yung nabagay sa nangyari. So, yun lang. Timing yung sinabi ko. Kumusta ka ngayon, Dad? Ano na ngayon? Medyo iniisip ko pa rin kung anong gagawin ko. Seryoso. Parang nakakatamad naman yung gano'n. Brad, tama lang naman yung ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Tama lang. Lagi. Go lang tayo, go. Lagi-lagi. Lagi. Oo nga. Kasi yun eh, ano naman yun eh, salita naman yun ng Panginoon. So, pag salita talaga ng Panginoon, akala natin, alam mo yun, yung pinapatamaan, pero yun, totoo talaga kasi salita yun ng Panginoon. Saka kahit, Ate Renz, kahit walang may magsabi sa'yo, pagka nag-aral ka ng salita, ipapamukha talaga sa'yo ng Panginoon yung kanyang salita, yung gusto niyang sabihin sa'yo. Apo. Yan. Sige, so regarding that, siguro na nahihiwagahan yung iba, no? Pinag-uusapan nila. Alright, so by the way, no, welcome pala ulit natin si Ate Jill. So we are happy na nandyan si Ate Jill. Okay, si Jill po pala, ano siya? Anong grade na ba si Jill? Grade 11? College? Ay. Anong grade na siya? Yung pinsan? 9 po. 9? 9? Saan nyo nakita yung 9? Nag-chat siya. Sa chat, ba't wala nag-appear sa akin? 9. Okay. Grade 9. So, ibig sabihin second year high school, no? Alright, so grade 9 po si Jill, okay? Anyway, so yun, nakakasama naman siya every Sunday sa atin. So, ngayon, nakikinig lang siya for now. Later on, no, makikita at maririnig niyo na rin yung boses niya. Okay, so ganito po kasi nangyari. Yung mga super tatay at nanay, meron po silang Bible study and merong parang merong tawag dito. Siguro na misinterpret lang yung action ni si Daddy po kasi yung nagle-lead, na. And yun, minsan nami-misinterpret talaga natin. And maybe hindi lang din natin alam, siguro dala na rin ng personal na ego or pride, yung mga ganong bagay. Anyway, maraming factor po na nagpi-play, no? Pero siguro yung tanong ni Daddy, ano ba yung gagawin ko?
So, wala tayong ibang gagawin kundi ihayag lang talaga yung katotohanan. Siguro yung pamamaraan, yun, pwede nating baguhin yun. Yes, naiintindihan ko naman na normal. Minsan, merong normal sa atin, di ba? Na merong minsan normal sa atin na para sa atin, okay lang naman yun. Wala naman tayong ibang intensyon. Pero for the sake of others, if ito ay hindi makatulong sa kanila, so we give up. We give way. We give way. Kumbaga, tayo yung mag-a-adjust, no? So isa po sa tanda na nagmamature talagang isang tao is yung pag-a-adjust niya para sa kapakanan ng ibang tao. No, yung we give up ano man yung normal sa atin, pero kung abnormal siya para sa ibang tao, so we change, na? All right? So wag ka mag-alala, Dad. Yan ay ano lang 'yon. Pasimula pa lang. There will be more, no? There will be more. Kumbaga, gaya ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostol, sila po'y kinamuhian ng mga tao. Bakit? Kasi inahayag nila yung katotohanan. So wag po tayong mag-expect. Wag natin masyadong yan ang sarili natin na naghahayag naman ng katotohanan, bakit hindi nyo to minamahal or nagugustuhan? Well, actually, most of people will hate, no? Most of the people will hate the truth. Okay? So, ihayag lang talaga natin. So, ako din, yun din po talaga ang struggle ko din, no? Many times na, kumbaga may kokorek akong isang brother, sister, may ano talaga sila, nagagalit. Kumbaga, or parang sumasama ang loob nila. So, part talaga yon, kailangan talaga natin yung harapin. Lalo na mga tatay, mga lalaki, no, Gab? Being leaders, yon, isa yun sa mga ating pagdaraanan. Alright? So, pero yon, wag tayong maano na, baka sumama loob nito, hindi ko na lang sasabihin. No? So, gaya po ngayon, meron lang, ano yan? Gaya po ngayon, meron lang akong i-remind pala din. Okay, ito dad, example, no? So, may nakita akong post. Wait lang po, Ayan lang yung kay Tita Susan. Ayun, siguro nakita ni Tita Susan yung reaction ko sa lahat ng yung stories ba, no, Ara Joyce? Kung nakita mo rin stories ni mama mo. Arshan pala, nandyan din si Arshan. So, nag-sad react po ako doon. Nakakalungkot po yung gano'n. So, ayun, sana, lumayo na tayo sa mga ganong, trend ng mundo. Yun nga po. And then, sana maturuan natin yung mga, anak, na hindi ganon ang, maging trending sa kanila. Alright? So, nagigets naman po natin. Okay? So, ayun. Tita, okay lang? Okay, ayun. So, Okay lang naman. Alam ko yun na yung sabi ko to, ipopost ko ba? Kaya minaydi ko na lang. Ganon din, Tita. Sige, mga anak, mag-react kayo. Ano masasabi niyo? Alam niyo po ba 'yon? Alam niyo ba 'yon? Or Ako po, nakita ko po yun. Kaso, ang gusto ko po sana para kausapin po si mama sa personal po. Kasi gano'n naman po kay mama kapag po may nakikita kong mali, gano'n. Sinasabihan ko naman po siya. bali mamaya pa sana masabihan. Tama ba, Ara Joyce? Sasabihan naman sana mamaya. Okay. Ayan, inano ko lang na yan, no? Mga ganang bagay. So anyway, yan, stop na po natin yung mga ganong. Wag po natin turuan sila ng ganon. Okay, wag natin suportahan sa ganon po. Okay? Alright. Anyway, kung gusto niyo malaman, I think i-delete naman na nila, Tita. Pakitulungan na lang, Ara Joyce, na i-remove yun. Okay?
Alright, sige, thank you, no? Okay, anyway. So, Dad, okay na, Dad? So, bukas, patuloy kayo sa Bible study niyo. Bukas may Bible study kayo, di ba? Tatay, nanay. Wednesday na bukas eh. Tama? Dad, okay? Wednesday. Ah? Bakit Wednesday? Hindi kasi, gusto niyo Friday. Okay lang Friday. Kayo, wala naman problema. Friday na lang, mas okay. Wednesday lang. Sige, sige. Change na natin yung every Friday na lang. Tapos sasali natin si Lolo. Lolo Myong, ayan. Si Lolo Myong, sali ka sa Friday, no? Sige lang, sabihan lang natin si Lolo Myong. Anyway, patuloy po tayo. So, dito na tayo sa verse 16. Okay. Sabihin ko na lang po pala yung inano ko kala Tita Susan. Yung kasi, yung story or my day ba yon, about po sa TikTok na mga trend or mga videos. So, yun, para din kay Jill. I think si Jill is medyo pa dito din sa mga ganang bagay, no, Ate Jill. Yun kasi mga yun mga trend yun sa mundo, and iwasan natin na matulad sa mga ganon. Kasi kumbaga worldly actions or worldly trend yon. So that's why we refrain ourselves from that. Okay? So sige lang, ma-explain din yan nila Ate Jamie mo sa'yo. Okay? So anyway, yun po yun. Okay, verse 16. Mag-pray po muna tayo. Hindi pa tayo nakapag-pray. Let us commit this time. Mag-pray po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga paalala mo ngayong hapon na to. Tunay nga na ikaw lang po ang may kakayanan na magligtas sa amin dahil ikaw ang tapat, ikaw lamang po ang tapat, ikaw lamang po ang totoo, ikaw lamang po ang may kakayanan na magbigay ng kapatawaran at kaligtasan sa bawat isa. At maraming salamat, Lord, dahil sa iyong habag at iyong awa, pinagkalooban mo kami nito, at kami po ngayon ay patuloy na kinikilala at inaalam, Lord, ang iyong kalooban. Maraming salamat dahil sa pamagitan ng pag-aaral namin ngayon, ikaw ang magtuturo sa amin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so finally, verse 16. Ang mga pari ay pumasok sa loob na bahagi ng bahay ng Panginoon upang linisin ito, at kanilang inilabas ang lahat ng karumihan ng kanilang natagpuan sa templo ng Panginoon. Tungo sa bulwagan ng bahay ng Panginoon, at kinuha ito ng mga Levita at inilabas ito sa batis ng Cedron. So, mahaba po ito actually, no? From verse 16, okay, to 17. Tingnan natin yung 17. Sila ay nagpasimulang magpakabanal sa unang araw ng unang buwan, at sa ika-8 araw ng buwan ay pumunta sila sa portiko ng Panginoon. Pagkatapos ay kanilang itinalaga ang bahay ng Panginoon sa loob ng 8 araw, at sa ika-16 na araw ng unang buwan ay nakatapos sila. So kung matatandaan po natin, si King Hezekias po ay nagtalaga po ng Reformation, kumbaga, no? And ang una nilang ginawa is inayos po nila, nilinis nila ang bahay panambahan, at ngayon itinalaga nila, no? Una pinabanal, at ngayon ay itinalaga nila, inanoint, kumbaga, kinonsecrate and dinedicate, inanoint nila ito para kumbaga maibalik sa kung ano po talaga dapat, no, ang kaayusan doon sa templo ng Panginoon. Okay? So kung magpapatuloy tayo sa verse 18, ito na yung time na ayun na itatalaga na nila yung templo ng Panginoon. So medyo mahaba po to actually, no? Sige lang, maganda siguro na summarize na lang po natin, no? So sino po makakapagbigay ng summary mula po dito sa verse 18? Yung mga key
key points or mga key verses po. Sino pong sino pong basa nitong chapter 29? Ano yung nangyari dito? So, from verse 18. Ano yung mga ginawa nila? Sige. Ayun po. Yung pagkatapos po ng pagpapabanal nila, pumunta sila sa hari para sabihin na natapos na nila yung mga gawain nila. Tapos, even yung kay Ahaz, yung mga utensils na dinisregard ni Ahaz, na prepare na rin nila tsaka pinabanal. Tapos binalik nila dun sa temple. Ayun. Tapos, ano sila ng sin offering for the kingdom. Since nagkaroon nga ng reformation na ginagawa na talaga nila na mag-alay sa Panginoon na dating hindi na uli nila nagawa. Tapos, nag-sprinkle din sila ng blood. Sa Old Testament kasi yung pag-sprinkle ng blood, ano symbolize nun? Cleansing. Cleansing ng kanilang mga kasalanan. Tsaka yung burnt, tsaka sin offering. Tapos yung mga Levita, nag-ano sila ng mga musical instruments. So ayon yan sa commandment ni David ng Panginoon, tsaka nung Nathan the prophet. Ginamit nila yung instruments ni David. And habang nag-burnt offering sila is nagkumanta sila ng papuri sa Panginoon. So yung whole assembly nag-worship sila, yung singers kumanta, and then yung trumpets is nag-sound hanggang matapos yung burnt offering. Tapos pagkatapos nung lahat ng nagawa nila, nag-bow down sila and worship yung Panginoon. Yun na natin. Sige, yan na yung kinanta nila. Ang title? Psalm 150 daw po. 150. Praise the Lord. Okay. So, yun, maganda po yun. Yun yung summary, no, ng kung babasahin po natin yung verse 18 hanggang sa 32 or 31. 30, verse 30. Kung mapapansin nyo po, ang ginawa po nila, di ba nilinis nila yung templo, inayos nila, binuksan nila yung mga pintuan. Pagkatapos po nung naghandog sila. So bakit po sila naghandog? Kasi nga po, sa Old Testament, ang paraan po para, kumbaga, kabayaran po, no, para sa mga kasalanang nagawa nila, nag-o-offer po sila, nag-aalay po sila. Okay? And then, yung winisik, di ba, may sinabi dito na winisik yung mga dugo. So, yun po kasi yung parang representation ng paglilinis, no? Sila po ay nalinis sa pamamagitan po ng dugo. Kaya kung mapapansin nyo po, tayo din po mga kasalanan natin, nalinis siya sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. So, ibig sabihin yung practice po nila dito sa Old Testament is ano lang po yun, kumbaga shadow ng kung ano po talaga ang tunay na paglilinis na mangyayari or nangyari. At yun po yung paglilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon na si Jesucristo. Okay? And then, pagkatapos nun, yun, nabanggit ni Yana, meron din po mga musical instruments, naghandog sila ng awit. So, in the Old Testament, pinapractice na rin po talaga itong pag-awit. No? So, kaya mapapansin nyo, ba't tumaawit? Paano sa simula? No? Hindi naman magaling yung nag-organ. Parang mga ganun, no? Kasi po, that's one of the practice na rin dati. Pagpapakita ng public worship natin para kay Lord. Okay?
So, yun, umawit na din sila. And then, sumamba sila, yumukod sila sa Panginoon. So, pero pagkatapos po nun, sa verse 31 is, sige, basahin natin yung verse 31. Kasi may tanong tayo mamaya. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Hezekias, ngayon na italaga na ninyo ang inyong mga sarili sa Panginoon. Okay? Kayo'y magsilapit, magdala kayo ng mga alay. Oh, bakit alay na naman? At mga handog ng pasasalamat sa bahay ng Panginoon. So yung una, naghandog sila ng alay para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Ngayon naman, ang in-encourage naman ni King Hezekias is mag-alay kayo ng handog ng pasasalamat sa bahay ng Panginoon. So, medyo similar ulit po yung ginawa nila. Nagkatay ulit sila, nagana na naman sila ng alay, na hayop. Ito naman ay para po sa pasasalamat. So actually, in the Old Testament, kung babasahin niyo po, iba-iba po yun. Meron pong offering para sa kasalanan, merong offering para sa pasasalamat, merong offering para sa, kumbaga parang ano mo lang talaga, offer mo lang talaga kay Lord. So mahandog mo lang talaga kay Lord. So may ganun po sa Old Testament. Okay? So, ang maganda dito, in the last phrase, sabi dito, lahat ng may kusang kalooban ay nagdala ng mga handog na sinusunog. So kung makikita nyo po dito, yung pag-aalay po nila is out of their free will. No? Kusang loob po nila po yun ginagawa or ginawa. Okay? By the way, para po ma-imagine nyo po, yung hinahandog po nila is mga baka, ano pa ba yung mga mga kambing, alright, or kalapati. So, ibig sabihin po nito, medyo may kamahalan po talaga din yung ino-offer nila. Okay? So, hindi lang po yun parang may nakita silang hayop sa tabi-tabi, inandog nila. No. It's from there, talaga, galing din po sa kanilang mga yon, ari-arian. Yun po yung mga ari-arian dati, no? Okay? So, ano po yung pinapakita din dito? I think, sige, mamaya na lang para dire-diretso tayo. Please take note of that, no? Yung pag-offer ng pasasalamat. Okay? And then, yun po yung ginawa nila. Ikaw, ano ginagawa mo? Tapos po, tingnan nyo po kung gaano karami po yung hinandog, no? Verse 32. Ang bilang ng mga handog na sinunog na dinala ng kapulungan ay 70 baka. 70 is 70. 100 tupang lalaki at 200 kordero. Lahat ng mga ito ay para sa handog na sinusunog sa Panginoon. Tapos, at ang mga handog na itinalaga ay 600 baka at 3,000 tupa. Okay? Ang dami, no? 3,000. Ito yung ito medyo gusto i-discuss natin to. Verse 34. Ngunit ang mga pari ay kakaunti. Now imagine magkakatay ka ng 3,000, yung pa lang, yung kahit yung 3,000 pa, no? 'Di ba isang baboy pa nga lang isang araw, ang hirap na, 'di ba? Sino dito yung naka-experience na maglechon, no? Miss ko na yung lechon, no? Sana makauwi. Alright, anyway. So, imagine, no, isang baboy pa lang, ang hirap na, no? Tagalan na. Now, take note of this, no? Ilang libo yung mga nabanggit kanina. So, pero ito yung one of the thing, no? Verse 34. Ngunit, ang mga pari ay kakaunti. At hindi nila kayang balatan ng lahat ng handog na sinusunog. Kaya, tinulungan sila ng kanilang mga kapatid na mga Levita. Kaya nga po sabi ko po sa inyo nung kahapon, hindi po lahat ng Levita ay pari. Although galing sa linya ng Levita ang mga pari, pero hindi lahat ng Levita pari. Kaya dito makikita nyo, tinulungan sila ng mga kanilang kapatid, okay, na mga Levita. Hanggang sa natapos ang gawain at hanggang sa makapabanal ang nalabi sa mga pari, sapagkat ang mga Levita ay higit na matuwid. Take note of this. Sapagkat ang mga Levita ay higit na matuwid ang puso kaysa mga pari sa pagpapabanal. No? Bakit kaya ito ang sinabi dito?
Ito, gusto ko lang, let's discuss po mga kapatid. Nag-aaral tayo lahat tayo nag-aaral ngayon, di ba? So, bakit po kaya sa tingin ninyo or wag po pala sa tingin ninyo, okay, sorry. Ayon po sa pagbabasa ninyo nito, ano po yung dahilan? Actually, hindi lang sa chapter 29. Balikan nyo po yung mga nangyari in the previous chapters. Yun ang hint ko po sa inyo para masagot natin to. Bakit sinabi dito na ang mga Levita, ang mga Levita, yung mga hindi pari na Levita ay higit na matuwid ang puso kaysa sa mga pari sa pagpapabanal. Nakita mo na, tita? Sa taas ka nakatingin eh. Sige po. Anyone? Si Jill, baka alam ni Jill. Hi Jill, nandiyan ka pa? Ayan, nandiyan si Jill. Alright. Sige po, sa tingin ninyo, hindi nga sa tingin. Ayon po sa nabasa natin. Anong verse pa to? 34. Sige, kasi matatapos na natin 36 verses lang to. Sige po, ano po? Kasi, sige sila Jamie ata, parang nagdi-discuss. Anong dyan? Ano meron? Kasi, Parang nakita ko kasi dito sabi dito sa 34, ngunit iilan lamang ang mga pari at hindi nila kayang gawin lahat ang pag-aalay sa mga handog na susunugin. Kaya tinulungan sila ng mga Levita dahil dito nagkaroon ng pagkakataong makapaglinis ng sarili ang ibang pari. Parang nabisi ba sila sa paghahandog, pag-aano ng ihahandog? Dahil naging busy, parang ano. Actually, tita, lahat sila po. Ginawa nila. Kaya lang dito, parang mas highlight po dito yung puso ba, no? Sabi dito, ang mga Levita daw, higit na matuwid yung puso nila kaysa sa mga pari sa pagpapabanal. Kumbaga nung ginagawa po nila yon, parang mas tama yung puso ng mga taga-Levita. Yung mga pari parang siguro na sila, parang may guilt or hindi sila pa totally parang all out sa paggawa nun, parang medyo parang na pa sila, no? Basta hindi 100%, yan na lang, hindi buo, parang ganun. Kaya nga, sabi dito, mas matuwid daw yung puso ng mga Levita. So actually, wala pong direct na word to answer my question. Pero base lang siya sa mga nangyari nung mga nakaraan. Ano bang nangyari sa mga pare? Ayan, medyo nagiging specific na po ako. Nag-ano sila sa mga idols. Yes. Kasi sila yung may direct na pakikiayon or direct na sila yung gumawa din ng mga pag-worship sa mga idols. 'Di ba? Sample yung BTS, ano pala yan, K-pop idols pala yan. Anyway, so yun, nabanggit ko po yun para lang wala na pong ganun dapat, no? Hindi na tayo nahuhumaling sa mga ganung bagay. Okay? Anyway, ayan dyan pala si Jill. Hi Jill, na yung mga ganong idols na. Natawa si Jill. Okay, sige lang Ate Jill, maintindihan din yan, no? Tutulungan ka namin to understand, no? Mga idol na yun. Okay. So, anyway, yes, tama po yun. Kasi, kumbaga parang, siguro, merong guilt sa kanila or parang nasanay sila na nagwo-worship din sila sa mga idols, mga Diyos-Diyosan. Kaya nung ginagawa nila nito, yung mga Levita yung mas mas all out, mas buo yung pag-ano nila. Well, ano yung pwede nating ma-learn from that? Na-experience nyo na po ba yun? Yung parang
Yung 'di ba yung kapag may sin or may kasalanan tayo ni-enjoy, 'di ba? Whenever we serve God, hindi tayo makapag all out, no? Naramdaman niyo na po ba yun? Yung parang alam niyo yun, yung hindi ano talaga yung puso natin. Alam talaga natin within us na we are not really okay. So, parang ganun din po yung naramdaman ng mga pari. Okay? So, ganun din po, no? Pero we praise God kasi yung guilt, yung ganong pakiramdam will gagamitin ng Panginoon to teach us na magrepent sa mga maling gawa. Okay? So, yun po. And then, ayun, yun po yung sa verse 34. Now, jump tayo sa verse 36, the last verse po, no? Verse 36. Verse 35, basahin ko na lang din. Bukod sa napakalaking bilang ng mga handog na sinusunog, mayroong taba ng mga handog pangkapayapaan at mayroong mga handog na inumin para sa handog na susunugin. Sa gayoy na ibalik ang paglilingkod sa bahay ng Panginoon. So, ito na yung time na nabalik na po yung proper worship po sa templo. Okay? Na ano talaga, reformed, no? Yung reformation talaga nag-start na po talaga. Okay? And then, last verse, at si Hezekiah at ang buong bayan ay nagalak. Bakit? Now, I want everyone to look sa verse na to, no? Okay? Tingnan niyo po yung verse. Dahil sa ginawa ng Diyos para sa bayan. Tingnan niyo po yung ending verse ng chapter 29. Dahil sa ginawa ng Diyos para sa bayan. Sapagkat ang bagay na iyon ay biglang nangyari. Naririnig niyo po ba yung verse 36? Mga kapatid, naririnig niyo po yung verse 36? Sige, bago ko po sabihin, gusto ko marinig. Ano yung narinig niyo sa verse 36? Sana nagigets niyo po yung kapag napapansin niyo po ba yung pag sinasabi namin ni Kuya na naway makarinig ang mga may pandinig? Naintindihan niyo po ba yung phrase na yon? Sige, explain niyo muna yan. Ano ibig sabihin nung ang makarinig ang mga may pandinig? Sige lang, para lang maano kayo kasi nababanggit to eh. Gusto ko lang na maintindihan ng bawat isa. Ano ba ibig sabihin nun? Nakarinig ang may pandinig. Alam niyo po ba sinong nagsabi nun? Sino nagsabi po nun? Yung ang may pandinig, makinig. Ibig sabihin po, hindi tayong lahat. Hindi lahat ng tao may pandinig. Okay? Siguro si Jill na magugulat si Jill. Kuya, walang pandinig lahat. Nakakarinig man ako. Ayan. Kaya gusto ko itong explain para maintindihan natin. Sige si Ara parang nag-ansap ata. Ano yan? Sino ba? Sino ba magsasalita? Ako po ba, kuya? Ano po ulit yung tanong? Sige po, sasagutin ko po. Ano ba? Hindi, bali, ang tanong ko yung muna. Ano ibig sabihin nung makinig ang may pandinig? Parang ganun. Ano po, parang sa past po na napag-aaralan ko, parang, yun nga po, di ba, yung parang elect, yung mga taong in-elect, hindi naman po talaga lahat is parang pinili. So, yung mga, parang yung makakaintindi lang talaga ng katotohanan is yung mga taong binigyan ng Panginoon ng kakayahan or parang kakayahan makaintindi ng salita niya po. Parang ganun. Okay. Thank you, Ara Joyce. Dad, nag-hands up ka, Dad? Sige, Dad. Ang ano ko dito, yung mga totoong
totoong nabago, totoong nabuhay. Kasi once meron siyang mga aral na nakikinig, ito talaga yung tutugon. Diba? Ito yung mga taong susunod sa napakinggan niya. Yun lang. Okay, thank you, Dad. Sige, baka may gusto pa mag-add. Si Gab, parang may sinasabi si Gab. Kahit hindi ko nakikita, parang nararamdaman ko may sinasabi si Gab. Yung ano po, mga tupa. Di ba? Very well explained, no? Mga tupa. Very well explained, Gab. Alright. Anyway, so, ayun, tama po yung mga sinagot nila Joyce, ni Daddy, at ni Gab, no? Pag sinabi po natin, ito pong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang may pandinig ay makinig. Tama po yun. Yung hindi po lahat talaga nakakaintindi ng salita ng Panginoon. Kahit anong basa mo ng salita ng Panginoon. Kapag hindi ka po hinayagan ng Panginoon, ibig sabihin, ang pagkakaintindi talaga ng salita ng Panginoon is base talaga sa soberanya ng Panginoon. If ipapaintindi niya yan sa iyo or hindi. Okay? Kaya sinasabi, kaya 'di ba ginagamit rin namin 'to, sana 'di ba minsan nagsasabi kami ni Kuya, sana naririnig niyo po. 'Di ba? Yung naririnig po na word na sinasabi, hindi po yung literal na naririnig, but na iintindihan. And because naintindihan yun nga sinabi ni Daddy, that person can live that word. Ibig sabihin, napapamuhay niya talaga yung salita na yun. Kasi sino lang po yung may kakayanan ipamuhay ang salita ng Panginoon? Yun yung sinabi ni Gab, mga tupa. Kaya 'di ba pinagtagpi-tagpi nilang tatlo yung sagot. Tama po yung lahat pag kinombine nyo. Okay? Mga tupa. By the way, mga tupa is, ito po yung ginagamit natin na term, hindi natin, but in the Bible, yung mga pinili, yung mga niligtas ng Diyos, yun po yung mga tinatawag mga tupa, mga sheep. Okay? So, sige lang Ate Jill, no? Maintindihan mo din yan more. Tuturuan ka ng Panginoon. Okay? Sa pamagitan nila Ate Jamie, Ate Yana, at ni Kuya Gab. Alright? So, anyway, balik na tayo doon. Bakit napunta tayo dito? Okay, saan ba yon? Chapter, patapos na tayo, no? 29 verse 36. Kaya, in connection doon sa tanong ko po kanina, 'di ba? Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po yung verse 36. Dahil sa ginawa ng Diyos. From verse 31, from verse 1, sino po yung may action na sinabi na ginawa? 'Di ba? From verse 1, titingnan niyo sino yung gumawa noon. Ay, hindi pala verse 1. Verse 3. No? Kung babasahin natin sa simula, sa verse 3, kanyang binuksan ng mga pintuan at kinumpuni niya mga iyon. So, the action is, kung makikita natin, mula kay Hezekias. No? Ang action po na yon is from Hezekias. Pero, the ending of it, nakikita natin na ang gumawa pala ng lahat ng iyon ay ang Diyos. Hindi po talaga tayo. Okay? Yes, eto no. Yes, outwardly speaking, I mean, sa mata po ng tao, ang gumagawa, tayo talaga. Desisyon natin, nagdesisyon tayo na sumunod sa Panginoon. Yes, it's our decision. Yes, it is. Pero, God, ang Panginoon po ang kumilos sa puso natin upang magawa natin yun. Kasi, if hindi po yun gagawin ng Panginoon, we will never do it. Diba? Kasi nga ang puso natin, ang gusto talaga kasalanan. We are totally depraved. No? So ito, no, itong verse na to is patunay na if tayo man ay sumusunod, ang Panginoon ang may gawa nun. So we praise God. Kasi kaloob yun ng Panginoon eh. Diba? Pinagkalooban tayo, binago ng Panginoon ang puso natin. That's why we can obey. That's why nagagawa natin to. That's why whenever we commit sin, we cry. Naiiyak na tayo, no? Kinakamuhian na natin yun. Kasi binago na ng Panginoon ang ating puso. No? 'Di ba tingnan niyo sapagkat ang bagay na iyon ay biglang nangyari, no? Out of nowhere, no?
Grabe yung shift agad, no? Pero dito, 'di ba? Pansinin natin sa tao, pag human effort, nakailang New Year's resolution ka na, wala pa ring resolution nangyayari. Why? You cannot really do it. Man can never do it. It is only God who can. Kaya nga 'di ba may verse, no? With man it is impossible, but with God it is possible. You see, our salvation comes from the Lord. So, kung ikaw man kapatid ay naniniwala na nananampalataya sa Panginoon, you praise God. Why? Kasi si Lord ang may gawa niyan. 'Di ba? Dahil sa habag at awa ng Panginoon. Okay? Hindi yan gawa natin. So, verse 36 is a very well ending statement po para sa chapter 29. So lahat ng yon, yung binasa natin kanina, yung paghahandog, pag-aayos, pagpupuri, pagsamba, ang Diyos ang may gawa nun. Okay? No? It's very clear. Dahil sa ginawa ng Diyos para sa bayan. Hindi dahil sa ginawa nila, hindi dahil sa ginawa ng bayan para sa Diyos. So you see, it's totally different. Di ba? Pero Armenians, no, yung mga naniniwala na ang kaligtasan ay nakadepende sa kanilang desisyon, yun ang statement nila. Dahil sa ginawa namin para sa Diyos, kami ay naayos. So you see, it's a totally different statement. No? Okay? So, yun lang po muna. Natapos na tayo sa chapter 29. Bukas, magpapatuloy tayo sa chapter 30. Okay? Chapter 30. Please read chapter 30. Bukas magtatanong po ulit ako, no? So, by the way, may meeting pala kami, no? Sige lang po. Basta may BS pa rin po tayo bukas. Okay? So, ayan. Let's study, no? Chapter 30. And, ito, reminder ko lang po, yung mga activity po ng, di ba, November 1 po ba yun? Yung ginagawa ng mundo na yung magbi-visit po ng Siguro kasi napag-usapan din namin yun. Actually, we don't need to do that, no? Hindi na po natin kailangan na pumisita. Hindi po yung totoo. Kasi yung pagbisita po, actually, alam niyo po yung purpose noon, to pray for the dead person. Kasi nga, sa Katoliko po yun na katuruan. Yung pag-pray mo para maligtas sila kasi nasa purgatorio sila, tulungan mo sila maligtas. No, salvation is from the Lord. Kaya nga, napag-usapan natin ngayon lang. So, yung prayer natin para sa mga patay na wala po yung halaga. So, no need to go there, hindi nyo na kailangan na magsindi ng kandila. Okay? Sana maging na po tayo, aware na po tayo sa ganun. Hindi na po yung ganun, yung magtatirik ka pa ng kandila. No, masusunog lang yung bahay nyo kapag natumba yan. Okay? So, wag na kayong magtirik ng kung gusto nyo pong alalahanin yung taong namatay, then mag-usap-usap kayo, oy, si nakakamiss kasi ganito, ganyan. Yun lang. Pero hindi, okay? Sana wag na po kayong makipagsiksikan. Pero kung gusto nyo pong makita yung relatives nyo, wala namang mali doon. Kaya lang yun nga, parang nakikita pa rin sa atin na nakikiparticipate tayo sa ganung action, no? So, maging maingat lang. Ngayon, no? Maging maingat po talaga tayo sa mga ginagawa natin. Okay? Alright? So, okay lang yan. Kung hindi kayo makapunta ng it's okay. It's okay. No? Okay? Sige po. Yun lang naman. So, Ara Joyce, no? Pakiyan na lang yung sa My Day ni mama mo. Pakitulungan na lang si mama mo doon. Alright. And then, ayun. Closing prayer tayo. Dad, pwede ba i-close mo sa prayer? By the way, no, mga tatay, nanay, Friday na po. Fix na yan, Friday. Okay? Sige. Na? Okay, let us pray. Lord, salamat sa araw nito. Lord, kung kami man ay pinanghihinaan, alam namin na nandyan ka, na magbabalik sa gana. Pero yun ay action ng tao. Alam kong, Lord, na yun ay hindi dapat.
Lord, sa iyo lamang kami kukuha ng lakas upang ikaw lang talaga. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa na naka-attend ngayon na kabayan mo at ito'y magsisilbing magandang araw sa bawat isa. Ito po ang panalangin, ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you po sa mga nakasali. Ingat po kayo. Bye-bye. God bless. Bye. God bless.